sang importante kaayo nga subject nga atong pagkatunan, hindi anay ta magadil sa atong lesson. Timely ni kay ara kita upod nga ari diri taga Esperanza, tani kun ari pa to ang taga La Fortuna labing maayo. Iba nato mga utod, ambot ay pa man mag-arabot, ambot masimba to sila diri ang mga problema, no? Mga batan-on mo ay 3 steps of salvation. Tatlo ka mga tikang sa kaluwasan ng utod. Hindi kay isa lang na, natandaan natin ha. Tatlo ni sila. Una, justification by faith. Sunod, sanctification. Sunod, glorification. Ato ni isa-isay ang matag isa. Sang justification, isa ini siya ka-automatic nga kaluwasan ihatag sa tao. Palangitan karon, ikaw ay pika na bautismohi, pero nagtuo pa kang Ginoong Hesus, insigida na ang kuno ang justification by faith. Why ka pa singinhimo sina. Ang halimbawa mga utod, babasa natin sa Lucas 42:43. Istorya ini sang duha ka mga tao, kasi rin sang ibang mga kawatan. Pero ako nagapati nga atong duha ka mga tao, sino kanito? Kailangan ito? Hindi sa Barabas to. Si Estas kag si Dimas, duha ko sila ka mga tao. Siling sang ibang mga kawatan. Kabalo ka mo, pagkapatay, pag-sintensya sila mga tao, panahon ni sa Roman Empire. Death penalty. Imposible man na kung kawatan na itong ilang sayo, nangawat mo sila, maparusahan sila sa death penalty. Imposible na. Hindi na kayo heinous crime. Luwas siguro, kung nangawat po sila, sing minalita. Pero sa aton lang, mga opisyal ta, nangawat, minalita, kwarta, magdakong puruhan. Kung makundig na, kung may death penalty gid sila eh. Baw, kung may death penalty pa bino, kung para sa una, kag ang natabo, pares karon, kadamo kung Griezmann mag-firing squad ba? Pati presidente. No. Amo na mga to. So, nakapati ako, nga to mga tao, nakahimo to sila. Why to? Din? Nakapati ko mga utod, nga ang ilang sala sa itong nahimo, hinyos. Kung hinyos, pertigid, kinahanglan gid siya nga patyon kay may death penalty sa panahon sa Roman Empire. Kag ining mga tao, may puruhan, kadakogin na puruhan, na hindi to sila mga Roman citizen. Kay kung Roman citizen ka, exempted ka sa death penalty, nga cross. Kung may death penalty man galing, utang ka ulo. Pero hindi pwede sa Roman citizen na ilansang siya sa cross para lang nga sa mga hindi Roman citizen. Kaya ang paglansang sa cross, it is a barbaric way of executing a criminal. Muna hindi pwede. So, ining mga tao, ining duha ka mga tao, ginlansang kaupod ni Hesus, di ba? Kaupod ni Ginoong Hesus dito sa cross, ginpatuman nila si Ginoong Hesus. Atong mga tao, waay dito ya kahibalo sa ano? Kabalo to sa kasulatan, waay to sila kilala kay Ginoong Hesus. Atong mga tawhana to, waay ito kahimo sing matarong. Pero sa dira nga ara sila sa cross, ang record kasiling sa ato ng isa buat ano sila pa? Ano siya? BIBI. Nagtamay. Nagbuyayaw kay Hesus. Pero ang isa, nagkarealisa. Kaya man kasi ang mga utod, may mga tao na sinumasyado kang kasasala, pero sa tira na ilang makita ang kamatuoran, nagabago ay lang kinabuhi. May iba nang gitya na nagapatig-alang git. Tiinis siya nga tao, ang isa, nakita niya nga may Hesus nga matarong nga harada. Ginisip sa mga Parisiyo nga makasasala, pero para sa mga katauhan nga nakaintindi, siya ang maduluwas kalibutan. Ang versikulo 43 nagsiling diri, nagsiling ang mga tao, Ginoo, dumdumako kunyara ka na sa imo nga paraiso. Dumdumako. Pagkabati ni Ginoong Hesus, nagsiling siya
Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa imo, sugod karon, maging kaupod ikaw sa sa akong paraiso. Ang pamangkot, nakahimo maayo, wala. Nakatuman sa ugo, wala. Nakauntat kaon baboy, wala. Wala tanan. Wala tanan. Pero nga akin no, pasaylo sa Ginoo, amo nang ginatawag na justification by faith. Dira dayon sa dira nga gintuad ta si Ginsusi, confess naton siya na siya ang Ginoo kag manluluwas sa atong kinabuhi, baka baton kita sing ano? Kaluwasan. Pero hindi maghunong, kundi maguntat sa justification by faith, ang kaluwasan kaya sining ko na kina 3 steps. Tatlo ka mga lakang mga utod. Pagkatapos sina, kung imong mabasa sa Juan 8, versikulo 11, at doon talaga ini siya, ang istorya, may isa ka babae nga nadakpan pagpakihilahi. Pangburikat sa isang minamalan. Siguro, ining babae, buhat ni siya. Kaya kung burikat ka, o kagraway kasi, may masapa, kaning mga. Isa lang, pas pati mo sa likod, malaki ito. Gapanan ng sirok lakani. Buhat ang malang buhat ni siya. Dayo nadakpan, siling sa iya, babae, ako ay man nagakundinar sa imo. Ang babae ay makahinulsol, ang babae ay kahimo sing maayo, pero sa tiragan babae nag-angkon ng gidya na siya makasasala, insigida sing sa siling waay ako nagakundinar sa imo. That is justification by faith. Di pa ka matarong ko, why ka pa kahimo si Maya, karoon nagkungkol ta diri. Why ta kadawat sa kamaturan, ay tan bautisman. Pero sa ato kasing-kasing, gidawat nato si Ginisos, ginanon na kita, ginhatagan na kita sing kaluwasan, justification by faith, tungod sa atong pagtuo, gi-justify kita sa Ginoo, hindi tungod kay kita mga maayo. Number 2. Ano itong una na step? Number 2 is sanctification. Kung buhi patasing kalibutan, pagdawat nato sa Ginoo, hindi ta magdulo nga na-justify kita, hindi. Kay man, ang doktrina sa iba naton mga amigo ko man na, kay doktrina sila ginatawag na once saved, always saved. Panahon nga naluwas ka na, luwas ka na, why na sa Biblia? Haum-haum lang na. Di karon ganito naluwas ka na, kinagdawat ka sa Ginoo. Pero paano mo nga himo kay di maayo? Di luwas kay one saved, always saved. Okay ba na? Pinsan din natin sa utok natin mga bi. Sakto hindi. Ito kay posible na yan. Kay posible. Ang sanctification, tapos ito that justify, kinahanglan kita mas-sanctify. Tapos kita ma-justify, kinahanglan kita mas-sanctify. Ining sanctification, mga kaitsunan, mga kautoran, amuni diri kita karon. Kaya ang sanctification, daily na natin nga pagkabuhaton till Jesus comes. Kung pananglitan ay pang Ginoo kabalik, himuon natin ini siya. Mientras buhi pa kita. Mientras buhi pa kita. 1:17, versikulo 17. Balaan na sila sa kamaturan ng inupulong kamaturan. Ano kuno? Para mahimo ang just ma-sanctify, kinahanglan nga mahimo kita nga matarong pinaagi sa pulong sa Dios, kayang pulong sa Dios kamaturan pag dalang pakaluwasan. Baga paintindi, once na ang tao ang tao magkinabuhi as a sanctified person, kinahanglan permanente siya makahibalo kung nagatuod sa pulong sa Dios. Kaya imposible man na nga mahimo kang balaan nga way kagit kalibutan mitungod sa pulong sa Dios. Ang buot pagitsing kanon mga utod, kinahanglan kita magalakat kaupod sa Dios adlaw. Ining pagkahambal kaupod sa Dios, hindi na magkaintindi nga ang Ginoo diskilid mo, panaw-panaw ka mo, isa lang ini ka ginatawag nga figure of speech, diba?
figure of speech lang na utod, na ikaw nagautod sa Ginoo kada adlaw. Sa Genesis 5:22, si Enoch naglakad upod sa Dios sing 3 kagatos ka tuig. Ginkuha sa sang Ginoo sa nag-edad sa sing 3 kagatos kat kanuman kag 5 ka tuig. Amo nang edad ni Enoch. Ang Biblia nagsugid sa aton nga si Enoch naglakad upod sa Dios. Botsing ganon, ang isa ka Enoch nga ini nagkinabuhi siya nga nagkinabuhi siyang balaan. Ginabantayan na iyang kaugalingon. Hindi na pensindi nga si Enoch perfecto nga tao, ha? Kaya perfecto nga tao. Pero si Enoch sumala sa tabang sa Dios, siya nagkinabuhi nga balaan at ubangan sa Ginoo. Kung nagkinabuhi siyang balaan ng utod, ano siyang klase tao? Matinumanon sa Diyos. Hindi siya malimpason na, imposible himo, di mo balaan, sunod ikaw sa makiro ka, abi. Daw siyado ka sa tinibuan mo ka, siyado ka talibagbag nga klase kapag tulunan amo sa naiya. Himo kang balaan, sunod, ay kung gani, nagasunod ka upod sa Diyos. Si Enoch sa iyang kinabuhi, samtang siya nagkinabuhi, kung anuman trabaho ni Enoch sa itong panahon, siguro kay labanan, so na obra to, ano ganyan? Farming, no? Umauma maginahan, ay mamagkapisina itong pisinahan. Umauma, sagod ka mga sapat, amo ginang ilas una, makarniro, kanding, amo na, ang saragudon sa mga tauhan sa Ginoo. Samtang siya nag-obra sini, ang iyang hunahuna, amo ang Ginoo. Sa nag-obra siya, kaya siya hunahuna nga, manglamang kasi ba? Kaya man iba niya, na nag-aubra lang pero huna-huna na kung paano makabintaha sa signal tao. Yung tawag na bintahuso kasi tao. Hindi ka mahimong balaan sila. Si Enoch sa iyang panahon, naglakad siya kaupod sa Ginoo, sulod sa 3 kagatos, kag sa 65 ka mga tuig. Balik sa Juan 8, versikulo 11. Itong istorya kita sa babae. Siling ni Inuso sa babae, babae din na sila. Siling sa babae, ginuuway na. Naglayas na. Siling ni Sos, ako ay man, nag-apundinar sa imo. Anong sumpon sina? Amo kaya pong versikulo. Siling ni Sos sa iya, sugod karon. Saan ko magsugod? Karon. Sa dira nga ikaw nagdawat kay Pinisos, isip personal nga maluwas kag sa sina nga panahon. Nga ikaw nagtuo sa iya isip imong Dios, siling ni Sos sa babae, sugod karon. Why sa magsiling sa babae? Sugod harunan. Sugod sa mga simana. Wala ito, di ba? Sugod karon siling sa Ginoo sa buong babae, lakat, kag ano no? Kag hindi ka na magpakasala. Lakat, kag hindi ka na magpakasala. Buot hambalon sa Ginoo sa babae, hindi ka na maghimo sing kasalanan. Ang pamangkot karon sa aton mangkot. Tati ano nang sala? Kali. No? 1:8. Di. Unang Juan 3, versikulo 4. Ang tagsa-tagsa nga nagapasala, nagalapas man. Ang sala, amo ang pagkamalianas. Ano ni sala? Definisyon niya? Lapas. Ha? Ano ang sala? Paglapas. Paglapas. Kaya ang pagkamali na paso ng sala, ang pangangkot. Kung ay sugo, may lapasan ng tao lang. Di ko naman lapasan ng kasalaway. Wala. Panalitan, ay singsugo. Nga dili magpatay. Ginpatay ng taon kasala ka, wala. Ha? Wala kang kasala. Kayo ay kisugo, mga utod. Imposible lang kasala ka. Kaya ang sala ginabasi kung ano ang ara sa sugo. Kaya ang sugo, mga utod, amoy ng salaming na ton. Amo ng kudal sa aton nga mabalaan ta nga kita kasala tungod kay may sugo nga kita ginlapas. Botsing ganon, kuno ay sing sugo, way sing lapason. Kuno ay sing lapason, way sing sala. Pero ang babae nagsiling si Jesus, sugod karon, lakat kag hindi ka naman pakasala. Bot ba na ay sugo? Amo na siya. Anong siling ni Jesus? Amo ning pinaka sa Juan, Mateo 7, versikulo 21. Siguro memorize na. Sini nga dire,
Hindi ang tagsa-tagsa nga nagasiling sa akon Ginoo, Ginoo makasulod sa kinarian sang langit. Kundi sila lamang nga nagahimo sa kabubuton sa akon amay nga yara sa langit. Subo dili. Ang statement sa Ginoo ng hambal, hindi ba ako? Siling niya dire, hindi ang tagsa-tagsa nga nagasiling Ginoo, Ginoo makasulod sa kinarian sa langit. Nga naghambal si Jesus. Ay halos tanan mga tao sa kalibutan nagatawag sa ano? Ginoo. Bisan ultimo nga ano na klase ka Ginoo? Ano ka mga tao? Nagatawag na Ginoo, mahulda-aper na siya. Kita ka mo sa kwan, kung paano ang isa ka witness sa korte. Siya mahilig ng mga lantaw. Kinahalan ng lantaw kung sila, para kabalo ka mo. Dili ang Bible, ito do. Dili ang Bible. Ang right hand sa kwan, sang witness, ginabutang dire. Tapos, may nagapa-oath sa iya ba? Oath ka. Ano to siling niya? Ano ba naman? Sa mga sa preside, sa mga sa korte kani. At ay nagsusumpa ka ba? Ha? Na ikaw ay magsasabi ng katotohanan at puro katotohanan, so help me God. Pero ang ipasumpa, katotohanan ng hambal na, kapatid ka mo kay Matiga, katotohanan ng hambal na tanan, puros minutig. Si Lotok, puros minutig. Sino po siya to? Puro minutig, tanan. Siling, mo na siling sa Biblia. Ipasumpa sila sa Bible. Kung siling sa Biblia, si Jesus, hindi ang tagsa-tagsa nga nagatawag sa akong Ginoo, Ginoo, kasulod sa ginharit sa mga. Amon ang pinakapait mga oto. Na permanente tagatawag sa ngalan sa Ginoo, pero gali, why kinabahin dito sa ginharian sa mga langit. Sino-sino sugot nga, manawag lang tang manawag sa Ginoo, pero ay tabahin sa langit, aber? Ay kit magsugot ba? Kaya kung manawag ta ka, hindi kinangan ano ta? Wala kita. Pero amo ng realidad mga kautuhan. May mga tao sa sining kalibutan na pirmi lang sa iyang kinabuhi, Ginoo. Makasandad lang ka iti. Ano rin sige? Ay, Diyos. Di ba? Pero siling sa Ginoo, walay, bakit? Dilim kasulod sa kinharian sa mga langit. Sino lang po na makasulod? Continuation dire, siling pa niya, sila lamang ang nagahimo sa kabubuton sa akong amay nga yara sa kanila. Meaning, sa panahon nga kita magatawag sa ngalan nga Ginoo, hindi ini siya automatic nga kita tako sa kinharian sa mga langit, kundi kinahanglan may sunod na. Magatuman kita sang kabubuton sang amay nga yara sa langit. Sa aton pa maglakat isla hand in hand siya. Pagpanawag sa ngalan sa Ginoo at the same time magtuman sang kabubuton sang amay nga yara sa mga langit. Tuanon tadi kabubuton sang amay. Klaro, intindihan niyo? Pero ang pamangkot naman, sige, ano nang kabubuton sang amay? Ang Biblia magasabat siya kung kalingon lang. Hindi ka magbugang-bugang. Ang Biblia magasabat sila. Salmo 40, versikulo 8. May Bible kong basahan na. Ano siling salmista David? Nagakalipay ako sa paghimo sa imong kabubuton, O Diyos ko. Ang imong kasubuan yari sa sulod sa akon tagipusoon. Ano siling sang salmista? Siling pa niya nagahim, kalipay ako sa paghimo sa imong kabubuton, O Diyos. Bot sing kanon ang isa ka tawo nga na-sanctify, isa ka tawo nga nabalaan, nagakalipay sa paghimo sang kabubuton sa Dios. Kaya kung maghimo sa kabubuton sa Dios nga nagamurot mulay tsura mo, hindi lamang ko sa tikinyo. Urak na ra, ginapangita ka Ginoo sa aton. Ang ginapangita sa Ginoo sa aton, mag-alagad ta, sinipan niya diri, sa paghimo sa iyang kabubuton, upod sa ano ko no? Kalipay.
Ang gani nga pagsulod ta simbahan, ano gani? Siling sa mga kolportor, the happiest people in the world are the Seventh-day Adventists, are the Christians, siling pa. And the happiest Christian in the world are the Seventh-day Adventists. Ano supo naman? And the happiest Adventists in the world, ano? Are the literature evangelists. Tanda mo. Tuod man, kinahanglan magsulod ta simbahan, malipayon ta. Hindi ta magmurugot. Ay kung magmurugot ka man lang, magsulod ka simbahan, uli sa balay mo, urog ka lang ang rugto. Hindi na magtuda simbahan, kaya nga, ha? Maimpluensyahan mo pa iba. Ha? Maimpluensyahan pa iba nga nalipay tani. Masubo na lang, kay kasubo man tayo mo, kamurugot ka man. Muna siling salmista David, nagakalipay ko sa paghimo sa imong kabubuton, O Diyos. Anong kabubuton sa Diyos? Kay silimat kay na diri sa Mateo. Ang kabubuton sa Diyos niya, ang imong kasubuan yari sa sulod sa akon tagipusod. Ano gali kabubuton sa Diyos na magkalipay sa pagtuman? Ang kasubuan sa Diyos. Di kabalo ka mo mga otot, ang yawa, ang iyang target, nga kita maglapas sugo. Amo na ibutang na sa tanang denominasyon, nga ang siling nila, away na nang sugo. Nang mo pinapirmi, away na nang sugo. Ano na lang mo bilin? Gugma sa ano? Gugma sa Diyos kag sa tao, ang pamangkot. Paano ka nahigugma sa Diyos kung mo ay sing sugo? Gugma sa Diyos, gugma sa tao. Paano mo mapakita sa Ginoo nga may gugma ka sa iya, ber? Ay silingas na pulo kasugo sa ginbahin mo sa tuwa. Ang una, ano sabi niya? Hindi, una din, ano din? Hindi, isa pa kito na. Disconnected. Exodus 20, versikulo 3, ano una din? Hindi pa. Higugmaa ang imong Diyos sa buklos mo. Sa kuha na siya sa duwa. Hindi ba, pero basabla niya, pero hindi na magbais. Nanglan na ara. Exodus 20, versikulo 3. Diyos 20. 3, verse 3. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos. Hindi ka maghimo sa ibang Diyos sa tumangkod, dira lang kutob eh. Di kung ikaw nahigugma sa Diyos, himo ka ibang nga Diyos. Ikaduha, sinipan niya. Dili ka magsimba sa mga larawan linilok sa Bnisya pa. Kung nahigugma ka sa Diyos, kung tuod nahigugma sa Diyos, maghimo ka. Hindi ka maghimo, di ba? Ikatatlo, ano sila niya? Dili paghingalami ang ngalan sa Ginoo nga imo Diyos sa wala sing kabuslanan, katatlo na. Kung higugma ka sa Diyos, maghingalan ka sa wala sing kabuslanan, hindi ay. Okay. Kaya higugma ka, kaya mo nagugma sa Diyos, gugma sa tao. Ikat-ad niya nga sugo, ano ko no? Doon dumaad lang ng puhay sa paglaan sila. Diri agad nagasumpaki ang mga tao, mga hindi sila magsugo. Pero aharap na sa Biblia, way takdahin mo. Doon dumaan lang nupahay sa pagbalaan sini. Sa anong kadlaw, ano ka? Magtrabaho ka sa kapito man po. Kung nahigugma ka sa Ginoo, hindi ka magkaway. Away ka nahigugma sa Ginoo. Amo na ang kamaturan. Di mano ka da. Amo na sini, hindi nyo sosre. Ako sini, Salmista David. Nagakalipay ko sa paghimo sa imong kabubuton, O Diyos, ang imong kasugan yari sa sulod sa akong tagipusoon. Kaya nagakalipay si David, kita man magkalipay. Kung maagto sa simbahan sa Mado, nagtuman tas Ginoo, kinanglan taman, no? Malipay tayo. Malipay tayo. Tuod din nga kamo ka problema, ay normal na. Inang problema, ara na, kay aritas kalibutan sa natin kung ano na mga problema, at bagas kung ano pa mga problema. Problema sa bataan siya, dokserwayon. Sige lang, kalipay lang at simbahan. Amo na ang sining sang Matthew 7, versikulo 21, ano ko, no? Hindi ang tagsam ka panawag sa akong Ginoo kasulod sa ginara sa mga langit, kundi sila lamang ang nagbantay sa kabubuton sa akong amay ngayara sa langit. Sa aton pa, sa panahon na kita nagatuman sa mga kabubuton sa Dios nga mo yang sugo ano lusota,
mahimo kita na masang tifay. Mabalaan. Padayon si Crisos, versikulo 22, kapitulo 7 gyapon. Manamo ang magasiling sa akon sadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, wala bala kami magapanagna sa imong ngalan, kag sa imong ngalan nagasubo sa mga yawa, kag sa imong ngalan nagahimo sing matamo nga buhat nga gamhanan. Di ba? May petisyon sa Ginoo. Ginoo nga hindi kami makasunod, damo kami sing nahimong kayuhan sa imo. May ara kami ginangkuan nga nag-ayo. Sino kani yung pinakapopular sa Pilipinas na si Permelatig ampo? Pero sige buyayaw sa harap dito na. Hindi Pare na siya. Why ka mo gigas bye-bye? Si Reyes. Healing press kuno na. Pero sa iyang pagka-healing press, kada hulak na nabuyayaw na si Sarah. Una. Siling sa Biblia, nagapang-ayo kami Ginoo. Nagapang-ayo kami sa imong ngalan ha. Nagatabog kami sing yawa. Sa una, kumantay ko circle, agapang patakurong ko. Pirmikin batian ng kanta sa radyo bla. Agap, alas 5, yung kanta laman. Na, shackled by the heel, manay na. Be burdened, let the load of care, unshare. Mga kaisyon, punaa ka mo sa inyong mga balay. Pagunit ka mo sa inyong mga radyo. Tayoon sa inyong mga balatian. At kung hangimuon sa Diyos, ngayon na ang imong balatian. Kilala niyo sino? Si Galo. Pero pamangkot nga sila sa Ginoo ay kumaklangi. Versikulo 21 sila niya. Tayo wala kang nalihimon sa kapunan sa mga diyaras lang. Nag-aampo ka! Sila mo nag-ayo man. Pero imbitaran mong tao. Karong Domingo, doon natin siya. Disgrasyagin. Disgrasyagin. Naman, ginapasupak mong tao sa Ginoo. Nakabalo ka na gid. Ang Biblia nagatudlo sa tao. Ang Ginoo nagtudlo, ang adlaw minukuway, bisang anong palis ka Biblia, usa tanang basa Biblia, anong minukuway? Sabado, ano ginbalaan sa Dios? Sabado, may basa Domingo? Wala ko arampuan. Mo kasi sa Biblia dito. Siya ko ba'y abuy? Versikulo 23. No sino sa Ginoo? Kagniyan, pahayagan ko sila. Wala gid ako makakilala sa inyo. Palayo sa akon kamo nga managhimo sang kalawtan. Sa dira ng taon nga petisyon at tubangan sa Dios. Kag iyak no binuhatan amo ipakita nila sa Ginoo. Ay balikon ko utod ang aton binuhatan hindi makaluwas sa aton. Ang aton binuhatan hindi makahimo nga mataron at tubangan sa Dios. Guwas lamang sa pagkamatarong ihatag ni Jesus para sa atin. Tinatawag na sa imparted righteousness. Nagtuman lang ta sa sugo, mga utod-tungod, kaya kita mga ano na, mga linuwas na ta. Pagsunod kita, nahimong mga balaan na. Sila sa Biblia, palayo kamo. Waya ko kilala sa inyo. Ngaway kilala, Ezekiel 20, versikulo 12, versikulo 20, ano kung na to? Ha? Hinumdumi, agihatag nako sa ako sa inyo adlong kuhay nga mahimong tanda sa tungang nakong kag nimo. Ano kuno? Ang adlaw ng kuhay isa ka tanda sa Dios sa iyang mga tao nga makilala niya nga siya ang katawhan kag ang katawhan nakakilala sa Dios na ilang Dios. Butsing ganon mga utod sa dira natong binubalaan ini ginakilala natin ang Dios na mo ang manunugas sa sining kalibutan ng ating ginapuyan. Kag ginaisip natin siya na mao pagkamatarong sa aton, makahatag sa aton sing katarungan. Kabangdanan kung nga nagsilig si Crisos diri, palayo kamo sa akon kay way ko kibalo sa inyo. Naaway kibalo kay walay tanda. Kalin sa Dios. Kinahanglan kita ano? Masagpa. Istoryan ni Nicodemo, balikon ni Kumo. Ining si Nicodemo. Hindi ni Perasato. Hudyo ni. Hindi man Perasato. Kaya hindi kita abogado. Si Nicodemo abogado ni.
At the same time, member siya sa Sanhedrin. Ang Sanhedrin sa ilang panahon, sa atong panahon, ginatawag na siyang Supreme Court of the Philippines. The highest court sa Israel is Sanhedrin. Ang ilang Chief Justice, kabalok din kinsa, di Charlie? Kinsa Chief Justice Sanhedrin? Ha? Ha? Sino ang Chief Justice sa Sanhedrin? Punso Pilato? Ginimot ni Pilato ang Chief Justice. Ha? Sino sila? High Priest. Ang siyang Chief Justice. Pero sa atin, diri sa ato sa Supreme Court, pila gani justices ta, 15 kabilog. Isa dira Chief Justice. Muna, ang Chief Justice nila, ang High Priest. Sunod, may mga Associate Justices. Sinikunin mo isa sa mga Associate Justices sa Supreme Court kung Sanhedrin. Pero bisan pa sa iyang mangialamon sa kalibutan, may mga bagay o ay may bagay ni Nicodemo. Bisan kita kung ano, bisan ano takaalam, may mga bagay o ay nato maintindihin. Maintindihan na nato na kung ang Diyos na magpaintindi sa aton. Kung dawato nato ng Ginoo nga magagiya sa aton, di na nato maintindihan. Karon, nagkanto siya kay Jesus. Gabi ipagid, kay nga gabi, huya man siya. Ang iyang kantuan nga tao, why to kiskwilab sa grade 1. Pero tanaw ni Nicodemo nga siya ka lang kay matalis langit. No? Kita bisan napulok na kabilog ng doktorate natin, mga babatas ginuwaw. Ang to si Nicodemo dito, kay mamangkot sa manunudlo, ano yung po pasunod sa kinaraan sa langit. Siling ni Nicodemo, anik mo siya sa iya. Ang siling na din, wala ka pala, si Jesus na sabat sa iya, sa pagkabato, sa pagkabato, nagasilit po sa imo, kung ang isa hindi matao liwat, hindi siya makasulod sa kinaraan sa langit. Ano ang pamangkot ni Jesus? Anong sabat ni Jesus sa iya? Paano ko makasulod sa kinaraan sa langit? Kinahanglan ang isa kuno matao liwat. Mabago ang imong kinabuhi. Kami sa una, sa aking eksperyensya, sa isa kasimana, kaduha ko magsimba ko. Kaya may tuya ko nga simba ko sa Bador. Pagkaaga, simba ko, katedral sa San Jose, takot ako. Simba ko dito. Pagsalit ko simbahan, may arap mo na pa doon. Kuot naman dito eh. Anong kutahan din? Okay, may magpisulod simbahan niya. Tubig, pagtapos, pero sang ginabalansi ko tanan. Magabi ang bibig ko mo, ginatuloy ko. Kay man kung imong tanaw, ang imong simbahan na ginasimbahan, pinakapopular simbahan. Powerful na simbahan. Powerful. Di ba ito ka lang sa kung sa bilisya, pamutik mo, na hindi kayo makilala sa kalibutan. Kay sa pila kalibo nga mga denominasyon, siya lang isa. Siya lang isa. Pero mga utod, kay kinahanglan man siling nagnisos kay Nicodemo. Kung di ka matao liwat, hindi ka kasunod sa generasyon. Kinahanglan ka ng matao liwat. Sa una, sa PMP. Sino agin nyo PMP? Kabet, ka? Si Ite, no? Si Ite, no? Kami na PMT. Ano ruminig PMT? Usil mo tapi? Hindi ah? Hindi. Preparatory military training. Sa among panahon, puro lang tanan na in English ang kaman. Mayroong left, right, left. Hindi, religion, hindi ko paano diso man. Bukan pa diso. So, march time, march. Ano na siya? Lumarch siya, kapuro ay kagahalin. Pakaso, masiling tayo ng commander nga, forward! March! Forward na. Pakaso, masiling commander, to the rear! March! Ang tao, nga nataong liwat, ang kaman sa Ginoo sa iya, to the rear, march. Hindi kay left turn, left face, right face, left face, hindi.
To the rare, sa atong pagbaguhon. Kung sa atong pa, kung nagahakaw pahayunan, kung nagahayang takalban, amo nang nabako. Kinahanglan mabago pa. Sa dira na ikaw, nagadawat sa Ginoo, so ay pa ka nagadawat sa ato timok chismoso, takit. Kuyaw ang kaman sa Ginoo. Kung sa una, so ay pa kadawat sa Ginoo sa ato hikaw, hindi siya, alin di kintindi, ikaw mo hikaw sa ni siya? Sinahon, unta taon mo. Naamo na siya. Amo nang bot ang balod to dire. Bako ba? Kung ikaw sa una, ano ang rayo anay gali nga adlaw sa kalendaryo? Nga bot side sila. Sunday kag Saturday, di ba? Kung ikaw sa una, kay to the rare marksman, takuhon man, kung sa una Sabado, Domingo, kinanglan ano? Sabado. Kung hindi ka mataw liwat, siling ni Ginusos kay Nicodemo, kinahanglan ano? Na hindi ka makasulod sa generals mga lang. Kinahanglan gali ano? Matawo liwat. Sanctified. Kung born again, nabagko. Daily life, daily living. Amo na buot sa sanctification, mga utod. Sanctified kita. Kay hindi tagid makasunod sa gingharian sa mga langit. Kung hindi ta nabalaan. Why sa hindi balaan nga makasulod sa gingharian sa mga langit. Buong hapalon, mahimo ka kang balaan kung ikaw nagamatinumanon sa Diyos. Imposible kag imposible sa tanan nga ang waay nagatuman na himong balaan di ka kita sila sa Biblia. Ha? Ang nahimong balaan mga matinumanon to sila, hindi to sila sa pakiro. Pag sila yung Ginoo, sa Ginoo kay Ezekiel, dumduma, ihatag sila agad lupuhan, nagsupak si Ezekiel. Wala. Sino nagsupak mga utod? Mga tao karon, kasanobin sugdan. Kabalong mo sano? Ha? Panahon pa na sunak, itong bata ni Juan. Doon naman. Itong bata kaasawa ni Bro. Oh. Amo to siya. Di, pag-abot na tanan ni Juan, ni Constantine, awagin ka ng Diyos. Pag-abot, hinay-hinay. Pag-abot sa 538, na, full swing na. Domingo na. Pag-abot dis Pilipinas, ano nga tuig? March 16, 15, 21, Domingo na. Tanan ng Pilipino, Domingo na. Mas sino yung mga bulanan, dire ko na tao, dire ko magpakamatay. Ang pamangkot, kasano ko lang tao. Kabalo ko bala, ano ginhalianan sila. Kasi, amo na sila. Ikatlo, ang katapusan. Meaning, simply, glorification. Tandaan ha, ang unang step sa kaluwasan is justification by faith. Ikaduha, sanctification. Ikatatlo, glorification. Ang sanctification, dira ang dawat nimong Ginoo, dira tayo hatagan kasing kaluwasan, pero hindi magdulog da. Kinahanglan nga samtang buhi ka mag-aalakad kasi Ginoo, that is sanctification. Nahimo kang sanctified. Kag kung ikaw na nakalabot na sa punto nga nagpahuway ka na, wala pa magbalik Ginoo, pagbalik ka Ginoo, amo na tong final na hindi ka na makasala. Glorification dito na ta sa langit. Pero diri sa kalibutan, kinahanglan maglakad kita upod sa Dios. Ang doktrina nga one saved, always saved, iya kayawa ang doktrina. Ay gusto lang sa yawa patihon kita ka mga pagtulunan nga hindi mabasa sa Biblia. Amo nang aton pagtuon sa itak na sang kaagahon mga utod. In case imbes ang election, amo nang na. Tinong ba ang pagkotsin nyo?